Isang mapagpalang araw po ngayon ng Huwebes. Welcome to Hold the Line. Brother Aldimonis po mula sa Makati City Police Station. Nais po magbahagi. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Marcos Kabanata 7, talata 24 hanggang 30. At ito po yung pambihirang pananalig ng isang babae. Pambihira, ibig sabihin kakaiba. Pananalig o pananampalataya, pagtitiwa. Kakaibang pananalig at pananampalataya ng isang babae. Sa gospel kasi kapatid, makita natin na may isang ina na lumapit sa ating Panginoon. Siya'y pumunta at nagpatira pa. Ibig sabihin, itong babae na to goes to Jesus. Pinuntahan ng babaeng ito si Jesus. That's the first message of the gospel. Hinahamon tayo ng ating Panginoon. Kayo na nabibigatan at nahihirapan sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin, pumunta kayo sa akin, at magaan ng aking mga pamatok. Lagi ko pong na-share to, lahat po tayo may kanya-kanyang karga ng buhay. Lahat po tayo may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang sitwasyon. Meron problema sa pera, merong sitwasyon sa bahay, sa promotion, sa alalahanin, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang magulang. Pero ito yung hamon ng Panginoon, pumunta kayo sa akin. At ito yung ginawa ng babae dito sa gospel. Pinuntahan niya ang ating Panginoon. At hindi lamang niya pinuntahan, kung hindi, siya'y nanikluhod at nagpatira pa. Ibig sabihin, bumaw siya, sinurrender niya sa kapangyarihan ng ating Panginoon ng lahat. Kapatid, lagi tayong nagbabahagi na kung hindi mo na kaya, surrender mo na ang lahat sa Kanya. Kung nahihirapan ka na, huwag kang susuko, huwag kang aayaw. Pero pwede magpahinga. At sa kapahingahan mo, meron kang pwedeng gawin. I-surrender ang lahat sa ating Panginoon. Yung pagtiklop ng tuhod, ay ipagpapakita ng kababaang loob. May kasabihan nga, pag hindi mo kaya, tuhurin mo na. Ano yung tuhurin? Ibig sabihin, iluhod mo na, i-surrender mo na sa ating Panginoon. At makikita mo, merong himala, may pagpapala, at higit sa lahat, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung nakaya ng Diyos na maghimala sa babaeng ito, kayang-kaya rin maghimala ng Diyos sa buhay mo. Pero ito yung isa sa mga magandang eksena na maganda natin pagbulayan, na ibinabato minsan na si Jesus daw ay mapanghusga, na si Jesus daw ay hindi talaga mabait na Diyos. Bakit? Sapagkat siya daw ay bully, siya daw ay mapanghusga at may tinatangi. Sabi niya dito, kailangan busugin muna ang mga anak, hindi dapat kunin ang mga kanin ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Pakita daw dito na ikinumpara ni Jesus ang babaeng ito sa isang aso o sa isang tuta. Napakasakit nga naman po kung ikumpara ka sa isang tuta. Pero hindi dito pinag-uusapan kung papaano diniliver ng ating Panginoon. Ang usapin dito, hanggang saan ang pananampalataya mo? Hanggang saan kakakapit sa pananalig mo sa ating Panginoon? Dito kapatid, tinest ng ating Panginoon hanggang saan na kayang ipaglaban ng isang ina ang kanyang anak. At tunay nga naman, walang hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Walang hihigit sa love of a mother para sa kanyang anak. Bakit? Sapagkat karugtong ito ng kanyang buhay. Ito'y nanggaling sa kanyang laman. Dugo ng kanyang dugo. Laman ng kanyang laman. Kaya walang hindi gagawin ng isang ina. Dito kapatid, sa araw na to, ipanalangin natin ang mga ina. Ang ina na nagluwal sa kanyang mga anak. Na talagang pilit ilalaban. Pilit kayang i-offer ang sarili para sa pagmamahal sa kanyang anak. At ito yung nakita ng ating Panginoon dun sa kanyang pagsubok sa isang ina. Nakita ni Jesus yung tunay na pananalig. Nakita ni Jesus yung tunay na pananampalataya. At higit sa lahat, nakita ni Jesus ang tunay na pagmamahal. Kaya sa araw na to kapatid, turuan tayo ng ating Panginoon. Patuloy tayong bigyan ng pagmamahal, patuloy tayong bigyan ng pagtitiwala, patuloy tayong umasa, patuloy tayong lumapit, at higit sa lahat, patuloy nating hanapin ang ating Panginoon. In the name of our Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa araw na to.
sa pagpapaalala mo na may isang ina na nagmahal sa kanyang anak. Nawa maging ganun din po kami. Nawagas, tunay, dalisay ang aming puso para maglingkod sa iyo at higit sa lahat, patuloy na magmahal sa aming pamilya. Panginoon, sinusurrender na po namin ang lahat sa iyo. Sinusuko na po namin ang lahat. Ikaw nang bahala. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Bago naman po tayo magtapos, shoutout lang sa mga nakakasalubong natin, nakakalimutan ko ng pangalan. Si Sergeant Dones ng Kawit Police Station, aka Boy Negro. Si ate, nakalimutan ko kunin yung pangalan. Diyan po sa ating PSD na nagbabantay po dyan sa ating quadrangle. Yung mga tropang Public Safety Department, patuloy kayong samahan, pagpalain ng Diyos na buhay. At yung mga tropa natin dyan sa General Service Department ng Makati City Police Station. Muli-muli po, Police Chief Master Sergeant Brother Aldimones nagpapaalala at nagsabi, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Love you all.